Kabanata 2331. Namatay na ang tatlo pa, kaya siya na ang turno ng Ninetales na kumilos. Sa sandaling iyon, isang babaeng may kaakit-akit na figure ang lumapit at nakangiting nagtanong, "Clan leader, uutusan mo ba akong tapusin ang misyon na ito?" Nalungkot si Kazuo at sinabing, "Iwaksi mo ang ngiti mo. Pakiramdam ko ay nakamamatay na ako." Nagpout si Ninetales. Inalog-alog niya ang kanyang katawan at agad na naging isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na duguan ang mga mata. Lungkot ang itsura ng lalaki na para bang kamamatay lang ng kanyang asawa at mga anak. "Clan leader, paano kita matutulungan?" Nagbago rin ang tono ng pananalita mula sa walang kabuluhan tungo sa malungkot. Ito ang ninja skill ng Ninetales. Ninetales with Thousand Faces. Ang kasanayan ng Ninetales ay hindi ang pinakamalakas, ngunit mayroon silang isang malakas na kasanayan sa ninja na wala sa iba. Ito ay isang kasanayan sa pagbabago ng mukha. Maaari silang maging lalaki o babae sa anumang hugis. Maaari nilang gayahin ang sinumang tao at maaaring maging 99% na katulad ng ibang tao. Hindi masasabi ng mga tao ang pagkakaiba ng walang magnifying glass sa ilalim ng araw. Dahil sa kakayahan na ito kaya napakadali ng Ninetales na makumplito ang iba't ibang mga assassination mission. Gaano man kalakas o kaingat ang isang tao, palaging may isang taong kilala at pinagkakatiwalaan nila. Kulang na lang mag-disguise ng Ninetales na kilala nila at saksakin sila sa likod. Mahirap na hindi mamatay dahil doon. At saka, hindi naman talaga mahina ang Ninetales. Imposible para sa isang tao na mabuhay mag-isa magpakailanman. Hanggat may mga tao sa paligid nila, magkakaroon ng pagkakataon ng Ninetales na kumilos. Ang kanilang kasanayan sa pag-ninja ay sobrang nakakatakot. Tinabi ni Kazuo, "Inutusan kitang ibalik sa akin ang ulo ni Thomas." Hindi lang ako mag-a-assassinate, kailangan ko pang putulin ang ulo. Chop, chop, chop. Nakakadiri. Mukhang galit ka na talaga this time, clan leader. Tumahimik ka. Ikinumpas ni Kazuo ang kanyang espada at naputol ang mga bang sa harap ng mga kilay ni Ninetales. Kung ang kanyang espada ay mas malapit, ang buhay ni Ninetales ay mawawala na. Nagkibit balikat si Ninetales. Okay. I'll do it now. Why vent your anger at me?" Pagkatapos magsalita, naging masigla at mapaglarong dalaga ang Ninetales at umalis sa eksena habang tumatalon-talon. Bagamat pareho silang mga Iga Ninja, ang Ninetales ay walang damdamin para sa sinuman. Siguro dahil sila na may 1,000 mukha ay nagpapanggap na ibang tao sa lahat ng oras. Matagal na nilang nakalimutan kung sino sila kaya ang resulta ay tuluyan na silang nawala sa kanilang pagkatao. Sino sila? Hindi ito mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mamuhay ng maligaya araw-araw at magawa ang nakapagpasaya sa kanila. Wala silang pakialam sa mga kaibigan at angkan. Kadalasan, hindi rin pinansin ng Ninetales si Kazuo. Ito ay sila, isang simple at kusang tao. Sa isang high-class na suite sa Caring Hospital, ipinagpatuloy ni na Thomas at Reyesok ang pagtalakay sa susunod na plano pagkatapos ng tamang pahinga. Naipadala na ang mga ulo at natanggap ang feedback. Galit na galit si Kazuo kaya gusto niyang putulin agad si Thomas. Malamang na magpapadala si Kazuo ng mas makapangyarihang mga ninja para pumatay sa hinaharap. Tinuri ni Reyesok at sinabing may 3 Iga Ninja na mas makapangyarihan kaysa sa Rockfield at sa iba pa. Sila ay sina Kazuo, Skydog, at Ninetales. Nasa bilya si Kazuo at hindi siya lalabas para labanan ang sarili niyang laban hanggang sa huli. Para sa ilang mga espesyal na dahilan, ang Skydog ay hindi rin maipapadala ng madali, kaya ang pinakamalamang na sitwasyon ay uutusan ni Kazuo ang Ninetales na isagawa ang pagpatay. Ang Pisces sa gilid ay nagtanong, gagawin ba ng Ninetales ang katulad ng Rockfield at magsasama-sama ng ilang katulong? Umiling si Reyesok, "Imposible naman." Kabanata 2332. Bakit magiging imposible? Dahil ang mga ninja skills at personalidad ng Ninetales ay nagpapahiwatig na palagi nilang tatapusin ang kanilang misyon ng mag-isa. Pagkatapos ay nagpatuloy si Reyesok sa pagbibigay ng masusing pagpapakilala sa Ninetales. Sa totoo lang, walang masyadong alam si Reyesok tungkol sa Ninetales. Sa katunayan, kahit si Kazuo ay hindi eksperto sa lugar na ito. Walang sino man sa mundong ito ang nakakaalam ng kasarian ng Ninetales. Ang alam lang nila ay isa silang nakakatakot na ninja na kayang baguhin ang kanilang hitsura, uri ng katawan, at magkaila bilang ibang tao sa kapritsyo. Ano ang kahanga-hanga tungkol doon?
Napangisi si Pisces pagkatapos marinig iyon. Hindi ba sila nagpapanggap na ibang tao? Kahit magkaila sila bilang commander, sa isang sulyap lang masasabi ko kung sino ang totoo. Tumawa si Reyesop. Okay, masasabi mo sa peke ang totoong Thomas, pero paano kung nag-disguise sila bilang isa sa mga chef sa Food and Medicine Hall? O doctor from Caring Hospital? O ako? Nagagawa mo pa ba silang makilala sa isang sulyap lang? Ang Pisces ay nawala ng mga salita. Hindi talaga pamilyar ang Pisces sa lahat ng mga taong iyon, kaya sa napakahusay na kakayahan ng Nine Tails na magkaila, imposible para sa kanya na makilala sila. Noon, siya ay lubos na nasa kanilang awa. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Nairita si Pisces. Hindi naman pwedeng 3-meter distance lang ang pagitan natin sa lahat ng makakasalubong natin, di ba? Tama. Walang paraan na magagawa nila iyon. Iyon ang dahilan kung bakit napakadelikado ng Nine Tails. Ang masama pa ay, kahit na walang ginawa ang Nine Tails, maaari pa rin nilang takutin ang buhay na liwanag ng araw sa isang tao. Dahil walang makakaalam kung kailan sasampalin ang Nine Tail, lalo na kung sino ang kanilang ipagkakaila upang isagawa ang pagpatay. Sa oras na iyon, maaari lamang silang gumawa ng mga pagpapalagay. Ang isa ay malamang na magdusa ng mental breakdown kung ginugol nila ang kanilang mga araw sa pagiging kaina-hinala sa lahat. Ninetail ay hindi na kailangang mag-strike sa oras na iyon, ang tao na sana mismo ang pumatay. Kapag ang isang tao ay malapit ng mag-strike, makikita ang kanilang pagpatay na layunin. Kapag may gustong pumatay sa akin, makikita ko sila, dagdag ni Thomas. Isa iyon sa mga talento ni Thomas. Kung may nagtangkang pumatay sa kanya, makikita niya ito kaagad at ibababa ang tao. Iyon ang dahilan kung bakit hindi naging matagumpay ang mga pagtatangka ng pagpatay kay Thomas. Sagot ni Reyesop na may mapait na ngiti at iling. Alam mo ba kung ano ang nakakatakot sa Nine Tails? Hindi siya nagpapakita ng intensyong mamamatay tao kapag siya ay pumatay. Ano? Imposible iyon. Ang pagpatay ng hindi inilalantad ang intensyon na pumatay ay imposible. Dahil palaging nagbabago ang pagkakakilanlan, karakter, at maging ang kasarian ng Nine Tails, sa pangkalahatan ay nasa estado sila ng kaguluhan sa pag-iisip araw-araw. Ang kanilang utak ay hindi gumagana tulad ng isang normal na tao, kaya ang kanilang mga aksyon ay hindi mahuhulaan, Reyesop ipinaliwanag. Sa simpleng salita, ang Nine Tails ay isang psychopath. Kung ang isang tao ay kasama ng isang psychopath, maaari silang maayos isang minuto at pagkatapos ay saksakin ang tao ng kutsilyo sa susunod. Habang sinasaksak ang tao, wala silang nararamdamang puot o intensyon na patayin sila. Marahil ay ginagawa lamang nila ito para sa kasiyahan, ngunit malamang na wala silang ideya kung ano ang kanilang ginagawa. Si Nine Tails ay isang baliw na baliw. Kaya naman, kahit si Thomas ay hindi masabi kung ang mga tao sa kanyang paligid ay siyam na buntot na nakabalat kayo. Kung ganoon ang kaso, medyo mahirap. Tumingin si Thomas kay Reyesop at nagtanong, wala na ba talagang paraan para harapin natin ito? Sa tingin ko ay wala, sabi ni Reyesop. Gayunpaman, upang labanan ang Iga Ninjas. Nagsasagawa ako ng pagsasaliksik sa bawat isa sa kanila at nakagawa din ako ng mga plano upang patayin sila, kabilang ang Nine Tails, idinagdag ni Reyesop pagkatapos ng maikling paghinto. Ngunit dahil ang mga ito ay simpleng mga ideya, mahirap sabihin kung ito ay gagana o hindi. Sa mga sitwasyong ito, ang pagkakaroon ng isang diskarte ay palaging mas gusto kaysa sa pagkakaroon ng wala. Sabihin mo, okay, ang plano ko ay talunin sila sa sarili nilang laro. Parehong nalilito sina Thomas at Pisces. Ano ang ibig sabihin noon? Posible bang magkaila sila sa parehong paraan tulad ng ginawa ng Nine Tails? Kabanata 2333. Ano ang ibig sabihin nito? Sagot ni Pisces habang nagkakamot ng ulo. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin kapag sinabi mong matatalo natin sila sa sarili nilang laro? Well, I don't think I'm capable of such superb ninja disguise skills. Kahit alam ko kung paano, wala pa rin akong ideya kung saan ang Nine Tails. Gayun din, tulad ng nabanggit mo, ang Nine Tails ay palaging nag-iisang lobo. Kung mayroong rating ng pinakamahirap na tao na papatayin sa mundo, tiyak na nasa tuktok ng listahan ng Nine Tails. Dahil wala kang paraan, makakalapit ako sa kanila. Ang pagsusuri ng Pisces ay medyo nasa punto. Kung gusto nilang tanggalin ang Nine Tails, kailangan muna nilang alamin kung nasaan sila at kung sino sila, di ba?
Paano nila papatayin ang Ninetales kung hindi nila alam kung sila ay lalaki o babae, o kailan o saan sila lilito? Sinusubukan ba niya maging nakakatawa kapag sinabi niya iyon? Na misunderstood mo ang sinasabi ko. I'm not trying to assassinate Ninetales. I'm just waiting for it to happen, paglilinaw ni Reyesop. Naghihintay na mangyari ito. Pag-isipan mo, sabi pa ni Reyesop. Ang focus lang ng Ninetales ay patayin si Thomas kahit paano sila magkaila. Gagawin nila ang lahat para mapalapit kay Thomas para makamit ang kanilang layunin. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay maglagay ng bitag sa paligid ni Thomas at hintayin itong mangyari. Sa lahat ng ito, maaaring makuha ang Ninetales sa sandaling lumitaw ang mga ito. Iyon ay napakamakatuwiran. Sa ibang paraan, ginagamit nila si Thomas bilang pain para akitin ang Ninetales. Ngunit paano ito maisasagawa? Isa pa, paano kung fail ang kanilang misyon at talagang nakakain si Thomas parang pain? Ano ang ginagawa nila pagkatapos? Iyan ang delikadong bahagi ng plano. Malalagay sa alanganin ang iyong buhay, Thomas, ngunit gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang mabawasan ang panganib na mapapasukan mo, sabi ni Reyesop. Tumawa si Thomas, bahagyang umiling at sinabing, hindi ako kailanman natakot sa kamatayan. Siyempre, hindi siya magiging Diyos ng digmaan kung natakot siya sa kamatayan. Maaaring hindi ka natatakot sa kamatayan, ngunit natatakot ako sa iyong kamatayan. Dahil iniligtas mo ang buhay ko at kasalanan ko kung mamatay ka. Kung mamatay ka, hindi rin ako mabubuhay, deklara ni Reyesop. Medyo nagulat si Thomas. Hindi niya akalain na si Reyesop ay magiging ganoon kapuryent na tao. Ngunit, kung hindi sapat na determinado si Reyesop, hindi na niya kailangang maglakbay ng malayo mula sa silangan hanggang sa lungsod ng Celandine upang maghiganti. Pagkatapos ng isang round ng mga talakayan, ang plano ay opisyal na naisakatuparan. Si Thomas ay hindi lamang hindi nagtangkang magtago, ngunit mas tahasang inilantad ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa isang layunin. Upang akitin ang Ninetales na kumilos. Kung nanatili siyang nakatago, hindi ba mas mahihirapan ang Ninetales na hampasin? Hindi. Upang gawing mas makatwiran ang pagkakalantad ni Thomas, inayos ng Pisces ang malaking bilang ng mga pasyente na pumunta sa Caring Hospital para sa paggamot. Masyadong abala ang mga doktor, kaya walang choice si Thomas kundi tulungan sila ng personal. Habang ginagamot ang mga pasyente, kinailangan niyang makipagsabayan sa mga nangyayari sa medicine hall. Sa pangkalahatan, si Thomas ay sobrang abala at madalas na lumitaw din sa mata ng publiko. Sa dilim, isang pares ng mga mata ang tahimik na nakatitig kay Thomas. Ito ay isang pares ng mga mata na katulad ng isang makamandag na ahas at tila handa na itong lumunin si Thomas ng buo. Unti-unting nagdilim ang langit at malapit na ang gabi. Lumapit si Pisces kay Thomas at sinabing, buong araw kang nagpapatingin sa mga pasyente, siguradong pagod ka. Naghanda ako ng bonggang hapunan para sa iyo, kaya't magpahinga ka muna. Palaging nasa puso niya ang pinakamabuting interes ni Thomas at magiging mahirap para kay Thomas na makahanap ng isang mabuting subordinate na kasing malasakit niya. Sige, tatapusin ko lang ang huling operasyon. Sige, sasabihin ko sa chef na magpainit ng sabaw. Nang matapos ni Thomas ang huling operasyon, ang sopa sa kusina ay handa ng ihain. Inailan ni Thomas ang pagod niyang katawan papunta sa dining room at umupo sa sofa. Mas gamaan ang pakiramdam niya nang makita ang mesa na puno ng pagkain. Kabanata 2334. Ano ang maaaring maging mas kasiya siya kaysa sa isang masarap na pagkain pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho? May mga kumpol din ng chef na nakatayo sa kabilang side ng table. Eto, ipakilala mo na yung mga niluto mo. Ipinakita kay Thomas ang mga pagkain inihanda ng mga nagluluto. Mayroong French, Japanese, Italian, Chinese, at iba't ibang mga cuisine na available. Ang mga ordinaryong tao ay walang kakayahan na magkaroon ng napakaraming masasarap na pagkain ng sabay-sabay. Si Thomas ay hindi pangkaraniwang mapagparaya para sa isang pagbabago. Sige, mag-e-enjoy ako dito. Si Thomas ay naghiwa ng isang piraso ng steak, inilagay ito sa kanyang bibig at sinimulang nguyain ito. Ang sarap talaga. Commander, tikman mo rin itong alak. Pagkasabi nun ay lumapit si Pisces kay Thomas. Inilagay niya ang isang baso sa mesa, kinuha ang bote ng alak at dahan-dahang nagsalin ng isang baso ng alak para kay Thomas.
Nang kalahati na ang laman ng baso, biglang nagbago ang sitwasyon. Nagulat ng lahat, may lumabas na punyal sa mga kamay ni Pisces, at sa bilis ng kidlat, tinusok niya ito sa puso ni Thomas. Nangyari ito sa loob ng ilang millisecond. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makapag-react si Thomas bago siya sinaksak hanggang mamatay. Nag-alala si Pisces na hindi pa tuluyang patay si Thomas kaya't pinagpatuloy niya ang pananaksak kay Thomas hanggang sa tuluyan na itong nalota. Paano nahulaan ni Thomas na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay talagang sasaksakin siya sa sikat ng araw? Kahit na ito ay isang pagpaslang, hindi ba ito ay karaniwang magaganap kung mayroon lamang 2 tao na naruroon? Pero ginawa niya lang ito sa harap ng napakaraming tao. Malamig na tumawa si Pisces at sinabing, kailangan pa bang gumastos ng 500 milyon para makapatay ng basurang tulad niya? Wala talagang silbi ang Rockfield. Hindi ako makapaniwalang pinatay talaga siya ng isang tulad niya. Sino sa mundo ang tatayo roon na nakatitig sa isang bangkay pagkatapos patayin ng tao at hindi magtangkang tumakas? Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na pinutol ng Pisces ang ulo ni Thomas, inilagay ito sa isang leather bag at dinala ito sa publiko. Nagmumura pa sila habang naglalakad palayo. Ano itong disgusting? I can't believe that old man, Kazuo, asked me to do this shit. I need to ask for more pay this time, or else it will not commensurated with the work I put in. Sa totoo lang, ang Pisces na naruroon ay ang Iga Ninja, Ninetales, at hindi ang aktwal na Pisces. Nagkunwari silang Pisces para makalapit kay Thomas at sinaksak ito sa dibdib habang nadidistract. Nagawa nila ang misyon ng walang sagabal at walang mga hadlang sa daan. Walang pagkakaiba sa pagitan ng kung paano nila natapos ang kanilang mga nakaraang misyon at kung paano nila natapos ang isang ito. Paimpul silang naglakad palabas ng building habang may bitbit na ulo ng tao. Nang makita ito ng mga security, bodyguard, at pulis, sumugod sila patungo sa Ninetales at itinutok ang kanilang mga baton at pistola sa kanila. Ang Ninetales, sa kabilang banda, ay walang pakialam at nawala sa karamihan sa isang segundo. Pagkatapos nila, huwag mong hayaang makatakas sila. Sumugod ang mga pulis, ngunit habang naghahanda na silang arestuhin ang Ninetales, nawala sila. Nagkagulo ang lahat. May mga chef, pasyente, doktor, pulis, security at kahit bodyguard sa crowd, pero Ninetales lang ang wala doon. Tulad ng alam ng lahat, ang Ninetales ay nakabalat kayo na bilang ibang tao at nagtatago sa karamihan. Ang problema ay, sino sa mundo ang kanilang ginagaya? Ang nakakatakot pa ay ang pagbabalat kayo ng Ninetales ay maaaring magbago anumang oras. Maaari silang magpanggap bilang isang doktor isang minuto at pagkatapos ay bilang isang pulis sa susunod. Paano nila nahuli ang mga ito? Walang paraan na magagawa nila iyon. With how things turned out, namatay ba si Thomas ng walang kabuluhan? Kabanata 2335. Tumayo ang lahat. Huwag kang gagalaw. Pumila ka at umalis ka isa-isa. Inayos muna ng pulisya ang sitwasyon. Pagkatapos ay sinimulang i-verify ang kanilang mga pagkakakilanlan ng isa-isa, ngunit hindi nila natukoy ang nakabalat kayo na Ninetales, gaano man nila na-verify ang kanilang mga pagkakakilanlan. Hahayaan na lang ba nila silang magyabang sa ilalim ng ilong ng karamihan? Ang mga tao ay unti-unting naging inis. Nagsimula silang gumawa ng kaguluhan at hiniling na palabesan. Hindi nila nais na makulong kasama ng isang mamamatay tao at hindi nila alam kung sino sa kanila ang mamamatay tao. Dahil sa takot at pagsisiksikan, hindi komportable ang karamihan. Sa ganoong sitwasyon, ang lahat ay nagpahayag ng kanilang sama ng loob ng malakas at nais na umalis sa hindi kanais-nais na kapaligiran. Ngunit paano sila pinabayaan ng mga pulis? Kasama sa mga taong ito ang Ninetales, ang mga ordinaryong tao, pati na rin ang mga security guard, bodyguard, at pulis, ay hindi rin pinayagang umalis. Dahil walang makakapagsabi kung Ninetales ang umalis o hindi. Ngunit sa sandaling hindi sila pinayagang umalis, ang karamihan ng tao ay nagdulot ng mas maraming eksena at ang hidwaan sa pagitan ng dalawang partido. At sa sandaling iyon, ang mga pasyenteng iyon ay hindi na makapagtiyaga ng walang medikal na atensyon. Sa orihinal, isang malaking bilang ng mga pasyente ang espesyal na inilagay sa site upang ilantad si Thomas sa mga mata ng karamihan. Ngunit iyon ay isang hindi magandang desisyon dahil ang mga pasyenteng ito ay hindi lamang walang kakayahang tumulong sa sitwasyon, sila rin ay nag-aambag sa kaguluhan. Dahil dito, kailangang pangalagaan ng mga doktor at nurse ang mga pasyenteng iyon.
Laganap ang kaguluhan sa site. Saktong pagkadismaya ng karamihan, hinawakan ng isang babae ang kanyang tiyan at sumigaw, "Ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko!" Napalingon ang mga tao. "Oh my God, manggang anak na ang buntis. Bakit pinili niyang manganak ngayon sa lahat ng panahon?" Mabilis na lumapit ang doktor para dalhin ang buntis sa delivery room. Nataranta ang mga nurse at nagmamadaling ihanda ang lahat para sa operasyon. Ang lahat ay sobrang tensyonado hanggang sa sila ay basang-basa sa pawis. Maghintay saglit sa loob ng kwarto. "I will go prepare in the delivery room and immediately conduct the surgery on you." Pinagulong muna ng doktor ang buntis sa isang ward. Nakahiga ang buntis sa kama, sumisigaw sa sakit. Gayunpaman, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari sa sandaling ito. Biglang lumitaw ang mga bakal na rehas sa lahat ng pinto at bintana sa silid. Ang buong silid ay naging isang nakakulong na espasyo. Walang pinayagang pumasok sa labasan. Isang malaking bilang ng mga pulis na may mga rifle ang nakatayo sa bakal na pinto ng ward. Nakatutok ang kanilang mga baril sa ward. Ano ang nangyayari? Natigilan ang lahat ng tao sa pinangyarihan. Natigilan din ang buntis. Hindi ba nila tutulungan siyang maihatid ang kanyang sanggol? Bakit siya ikinulong sa napakaraming baril na nakatutok sa kanya? Anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ng buntis. Tama na, Nine Tails, tapos na ang play. Nagulat ang lahat sa sinabi ng doktor pati na ang buntis. Matagal na nilang sinusubukang maghanap ng Nine Tails at nabigo sila. Pero siya yung buntis. Hindi pwede. Tigaw ng buntis sa kanila, "Enough with the nonsense." Ay. Hindi na hinintay na matapos ng buntis ang kanyang pangungusap, tumawa ng mahina ang doktor at sinabing, "Gusto mo pa bang tanggihan ito? Napakahusay ng iyong pagbabalat kayo, ngunit ang pagdala ng ulo ng tao ay masyadong halata at hindi ka makagalaw ng malaya. Gayunpaman, nahawakan mo ito ng mahusay, itinatago ang ulo ng tao bilang isang sanggol sa likod ng iyong mga damit, sa kasamaang palad, nagkamali ka at nakita ka na sa simula." Natigilan ng buntis at saka sumigaw, "Ano bang pinagsasabi mo? Buntis talaga ako. Ano ba ang sakit ng ulo ng tao?" Kabanata 2336. Ang sabi ng doktor, "Nako, nagkamali nga ako. Ang nasa loob ng tiyan mo ay hindi ulo ng tao dahil hindi mo man lang ako pinatay." "Pinatay ka? Ano ang pinag-uusapan niya?" Nang hindi naintindihan ng karamihan ang sinasabi ng doktor, pinanood nila siyang nagbabalat ng isang layer ng balat mula sa kanyang mukha na nagpapakita ng isa pang mukha. Si Thomas iyon. Nabuhay na ba si Thomas na pinugutan ng ulo? Ano ang nangyayari dito? Nagulat din ang buntis at nauutal, "Ikaw, how come you're not dead? Nagulat ka ba na buhay pa ako?" Thomas sneered, "Nine Tails, your disguise was really great. To be honest, hindi ko man lang namalaya na nakadisguise ka pala bilang Pisces noong una hanggang sa ginawa mo ang kutsilyong iyon. Doon ko lang masisiguro ang identity mo. Gayunpaman, hindi mo naisip na ito talaga ang aming setup tap. Mayroon tayong matandang kasabihan na nagsasabing, to deal with someone is to give him his own medicine. Nine Tails, sa tingin mo ba ikaw lang ang marunong mag-disguise? I had disguised myself as a doctor before you made your lumipat ka. Kahit kailan ka magpasya na pumatay sa akin, walang paraan na maaari kang magdulot ng anumang pinsala sa akin." Matagal nang nagtago si Thomas. Maliban sa totoong Pisces at Reyes of Kondo, walang ibang nakakaalam na ang doktor ay disguise ni Thomas. Siguradong hindi rin malalaman ng Nine Tails. Kaya, hanggat ang Nine Tails ay kumilos upang patayin si Thomas, hindi lamang nila mabibigol na patayin si Thomas, ngunit ilalantad din nila ang kanilang tunay na pagkatao. Napatulala ang buntis nang marinig ang sinabi ni Thomas. May kapansin-pansing pagbabago sa kanyang mukha at nagtanong siya kung gayon, sino ang taong namatay upang palitan ka? "The person that died to replace me." "Sorry, walang namatay para palitan ako." "Nine Tails, tanggalin mo ang iyong mga kasuotan at tingnan mo kung ano ba talaga ang ulo ng tao na iyong pinutol." Nabitawan ng buntis ang pagkukunwari. Hinailan niya ang bata mula sa kanyang mga damit. Lahat ng tingin ng mga tao ay nakatutok sa kanya. Ito ay hindi isang bata o isang ulo ng tao, ngunit isang katad na bola. Paanong nangyari ito? Nataranta ang buntis. Sigurado siyang naputol ang ulo ni Thomas, ngunit paano ito naging bola? Paano ito nangyari? Nakangiting tanong ni Thomas, sa tingin mo ba ay parang pamilyar ang eksenang ito? Pamilyar.
Biglang may kumidlat sa ulo ng buntis, naalala kung paano niya tinangka noon na patayin ang kobo ni Koga sa East Ocean ngunit sa halip ay tumama sa isang puno. Noong panahong iyon, ginamit ni Reyes Okondo ang kakaibang ninja skills ni Koga ang substitute technique para makatakas sa kanyang buhay. Ang kasalukuyang eksena ay halos kapareho ng oras na iyon. Yung substitute technique ni Koga. Imposible. Paano mo nalaman, isang mamamayan ng Somerville, ang tungkol sa pamamaraan ng substitute ng paksayon ng Koga? Ngumiti si Thomas at sinabi, syempre hindi ko malalaman ang tungkol dito. Gayunpaman, mayroong isang tao na nakakaalam. Sa sandaling sinabi niya iyon, isang lalaki ang sumulpot mula sa likuran ni Thomas at tumayo sa harap ng bakal na tarangkahan. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Reyes Okondo, ang young master ng Koga faction. Ikaw. Nagulat ang buntis, talagang nakipagtambalan ka kay Thomas. Aba, tama. Sa wakas ay natanto nila kung bakit nabigo ang Rockfield. Sa harap ng Rockfield, kulang ang ninja skills ni Reyes Okondo. Ngunit ang Rockfield ay magiging biktima lamang kung saan sinusuportahan ni Reyes Okondo si Thomas. Kabanata 2337. Kaya ang lahat ng ito ay isang scheme na itinakda ninyo. Ang Ninetales ay hindi lamang ang nilalang sa mundong ito na maaaring magkaila sa kanilang sarili. Ang iba ay maaari rin. Ang isang tulad ni Reyes Okondo ay desente sa sining ng pagbabalat kayo sa kanyang sariling karapatan. Sa tulong ni Reyes Okondo, matagumpay na nag-disguise si Thomas bilang isang doktor at naloko pa ang mga mata ni Ninetales. Mahirap sanang hulihin ang Ninetales kung wala si Reyes Okondo. Sa katunayan, ang pinakamahirap na bahagi ng pamamaraang ito ay ang pag-iisip kung paano linlangan ang Ninetales. Ang Ninetales ay isang dalubhasa sa disguise. Madaling isipin kung gaano kahirap na linlangan sila sa pamamagitan ng kanilang sariling gawain. Sa kabilang banda, upang makamit ang layunin, si Thomas ay naghanap ng maraming tao upang maglaro ng isang magulong eksena at nagdagdag din siya ng isang espesyal na gamot sa hangin upang mapurol ang pakiramdam ng paningin at amoy ng mga tao. Isang kombinasyon lamang ng lahat ng ito ang nagawang lokohin ang Ninetales. Higit pa rito, na-install ang isang tracker sa leather ball na iyon. Kaya, kahit gaano pa kahusay mag-disguise ang Ninetales, basta bit-bit niya ang leather ball na iyon, wala siyang mapagtatagwan. Ito ay isang walang kamali-mali na diskarte. Ito ang diskarte na inilatag ni Reyes Okondo upang mahuli ang Ninetales. Ang Ninetales ay walang dahilan upang manatili sa anyo ng isang buntis, ngayon na siya ay nalantad. Habang nag-swing ang kanyang mga braso, nag-transform siya mula sa isang buntis na isang matibay na lalaki. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na anyo ni Ninetales. Ang lalaking ito sa harap nila ay hindi katulad ng orihinal na Ninetales sa anumang paraan. Posible na ito ay isa pang disguise. Sinabi ng Ninetales, Reyes Okondo, mukhang pinag-aralan mo ako ng husto para talagang makabuo ng hindi ka pani-paniwalang paraan para makitungo sa akin. Malamig na sinabi ni Reyes Okondo, syempre, dahil ang iyong tribo, na Iga, ay minasaker ang buong tribo ng Koka. Papatayin ko kayong lahat. Naniniwala ba kayo na hindi ako maghahanda para makamit ito? Mahirap sana para kay Reyes Okondo na kumpletuhin ang lahat ng mga bagay na ito ng mag-isa, ngunit maswerte siyang nakilala si Thomas. Tinulungan niya si Thomas na pigilan ang isang pagtatangkang pagpatay, at tinulungan siya ni Thomas na mag-higanti. Pareho silang complementary sa isa't isa, kaya kahit walang sinasabi ay alam na nila ang gagawin sa pagtingin lang sa isa't isa. Napakaganda ng pakiramdam ng gayong espiritual na koneksyon. Ninetales tumingin sa kanila at nagtanong, so ano ang gagawin niyo sa akin ngayon? Shoot me indiscriminately. Tumango si Thomas, oo naman, bakit hindi, kung iyan ang tinatanong mo. Gamit ang kanyang kamay, itinutok ng lahat ng mga pulis ang kanilang mga rifle sa Ninetales. Takot na takot si Ninetales na maihina siya at nagmamadaling umatras. Hehehe, nabanggit ko lang, bakit seryosohin? Pagkatapos ng isang post, nagpatuloy siya, Kondo Reyesok, hinabol mo ako hanggang dito mula sa East Ocean. Ayaw mo bang mag-higanti mag-isa? Napatay ang iyong ina sa pamamagitan ng aking espada. Tinadya niyang mangaway. Sino ang hindi makakapansin ng gayong halatang provocation? Ngunit kahit na alam mo ito, kailangan mo pa ring magpatuloy. Sinabi ni Reyes Okondo, Thomas, hayaan mo akong tapusin siya gamit ang sarili kong mga kamay. Ang paghihiganti sa kanyang ina ay dapat niyang responsibilidad.
Tinupad ni Thomas ang kanyang kahilingan at sabay kaway ng kanyang kamay, may dumating at binuksan ang bakal na pinto at pagkatapos ay dahan-dahang pumasok si Reyes Kondo. Ninetales, handa ka na bang mamatay? Well, ito ay nananatiling upang makita kung sino ang mamamatay. Tumayo ang Ninetales at naghanda sa paghampas. Sa katunayan, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang Ninetales ay hindi lamang ang kalaban ni Reyes Kondo. Si Reyes Kondo ay isang makapangyarihang henyo sa mundo ng ninja, isang beses lang makikita sa isang siglo. Ang quick draw technique ni Reyes Kondo ay umabot pa sa punto ng pagiging perpekto. Sa mga tuntunin ng pagbabalat kayo. Ang Reyes Kondo ay hindi tugma para sa Ninetales, ngunit kung ito ay paghahambing ng kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang 10 Ninetales ay hindi maihahambing sa isang Reyes Kondo. Ang conclusion ay naisulat ng matagal bago ang pagbubukas. Kabanata 2338. Q. Yumuko si Reyes at inilagay ang kanyang mga kamay sa hawakan ng espada. Handa siyang kumilos anumang oras. Ang quick draw technique ay isang teknik na maaaring tapusin ang laban sa isang maikling sandali. Ngunit sa sandaling iyon, ang Ninetales ay gumamit ng isang pamamaraan na ginamit lamang ng mga skunk sa pamamagitan ng pag-utot upang makatakas. Hindi ba siya fox? Bakit siya gumamit ng mga pamamaraan ng mga skunks? Napakabaho ng umutot niya kaya kitawa-tawa. Nilamon ng madilim na dilaw na hamog ang buong silid. Sobrang nakakadiri na kahit sinong makasinghot nito ay tiyak na masusuka. Ang mga tao ay humakbang paatros. First time ni Thomas na makatagpo ng ganyang kalaban. Sa totoo lang, hindi pa siya nakakita ng ganoong pag-atake. Disgusted siya nito mula sa loob palabas. Isang sigaw ang lumabas mula sa gitna ng silid ng mga sandaling iyon. Paesop. Dahan-dahan siyang lumabas sa harap ng mga tao habang marahang ibinalik ang espada sa scabbard. How juvenile. It's not even worthy of mention. Nanalo pa rin si Reyesop. Bagamat kasuklam-suklam ang taktika ng umutot, may limitasyon kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa nito. Ginamit ni Reyesop ang quick draw technique sa isang iglap at naalis ang Ninetales sa isang iglap. Hindi maitatanggi ang agwat sa lakas. Dahil doon, tahimik na umalis si Reyesop sa eksena. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas ng establishmento ay nagsalita si Thomas sa likuran niya. Saan ka pupunta, Ninetales? Ha? Napatulala ang lahat. Ninetales. Hindi ba siya patay? Bakit siya nabanggit ni Thomas bigla? Kumunat ang noo ni Reyesop. Anong problema? Hindi ba siya patay? Tumawa si Thomas. You are really fearless pagdating sa disguises. Nang i-disguise mo ang sarili mo bilang Reyesop para kang tumitingin sa totoong bagay. I cannot find any flaws. Ano? Ang Reyesop na nauna sa kanila ay Ninetales in disguise. Habang naguguluhan pa ang lahat, binunot ni Reyesop ang kanyang espada at inihagis kay Thomas. Pagkatapos ay nagsimula siyang umatras at tumakbo patungo sa pintuan. Talagang Ninetales in disguise iyon. Ang taktika ng umutot ay hindi para patayin ang kanyang kalaban, kundi para patumbahin si Reyesop upang ang Ninetales ay magkaila bilang Reyesop at maglakad-lakad lamang palabas ng establishmento. Hindi maitatanggi na matalino ang Ninetales kung isasaalang-alang ang katotohanang naiisip nila ito habang nanganganib ang kanilang buhay. Nakuha rin nila ito. Ngunit hindi sumagi sa kanyang isipan na kahit ganoon kahusay ang diskarte ay hindi pa rin niya nagawang makatakas kay Thomas. Paano nalaman ni Thomas na siya iyon? Bago malaman ng Ninetales kung ano ang nangyayari, isang lalaking kamukhang kamukha nila ang lumitaw nang makarating sila sa entrance. Reyesop. Ang totoong Reyesop. Napatulala si Ninetales. Sandali lang. Paano ka lumabas sa entrance? Hindi ba siya ang naging dahilan ng pagkahimatay ni Reyesop sa ward ngayon lang? Paano siya biglang sumulpot sa pasukan ng ospital, nakatayo sa harap ng kanyang mga mata? Kabanata 2339. Si Ninetales ay lubos na nalilito. All this while, siya pa ang gumagawa ng kalokohan sa iba pero ngayon, siya ang biktima. Ang pag-iisip lamang nito ay ikinagalit niya. Hinawakan ni Reyesop ang hawakan ng kanyang espada habang sinabing dahil isa itong bitag na inilatag ng maaga para sa iyo. Kanina pa ako naghihintay na mahulog ka sa bitag, mabahong fox. Sa isang segundo, itinaas niya ang kanyang espada at naglaslas, kinuha ang buhay ng Ninetales sa lugar. Ang quick draw technique, namatay ang Ninetales kahit na walang ideya kung ano ang nangyayari o kung saan ito nagkamali.
Ito ay medyo simple. Ang Reyesok na pumasok sa patient ward ay talagang ibang tao na nakadisguise. Ito ay upang akitin ang taktika ng umuto ng Ninetales. Upang harapin ang Iga, matagal nang nakilala ni Reyesok ang kanilang mga kakayahan at alam kung ano ang kanilang gagawin kapag dumating at desperado. Kaya naman, naghanda na siya ng maaga. Ang Peking Reyesok ay inayos upang hamanin ang Ninetales bilang isang pagkukunwari. Naghihintay sila na mahuli ang Ninetales nang walang bantay at ang tunay na Reyesok ay lilito at laslasin siya hanggang sa mamatay. Mabilis, tumpak, at walang awa. Hindi maitatanggi na ang plano ni Reyesok ay ganap na naisakatuparan. Sa pagkamatay ng Ninetales, lahat ng nakaraan niyang alalahanin ay pinagtatalunan. Naglakad si Thomas patungo sa bangkay ni Ninetales sa lupa. He then said, "So, ano ba talaga ang itsura niya?" Inalis ni Reyesok ang maskara mula sa Ninetales gamit ang kanyang espada, inilantad ang kanyang tunay na anyo. Ito ay isang binata. Mukha siyang 16 or 17 pa lang. Parehong hindi komportable sina Thomas at Reyesok matapos malaman kung sino talaga ang Ninetales. Nakatagpo siya ng isang kalunos-lunos na pagtatapos sa murang edad. Kawawa naman. Biglang may naisip si Thomas at nagtanong nasaan si Pisces. Ang Ninetales ay nakabalat kayo bilang Pisces noon. Kaya't nasaan ang totoong Pisces? Awkward na umubo si Reyesok at sinabing natutulog siya sa morgue. Tinakpin ko siya ng kumot sa takot na sipon. Napatawa na lang si Thomas nang marinig ang sinabi ni Reyesok. Agad siyang nagpadala ng isang tao para kumuha ng Pisces sa morgue. Paglabas niya ng morgue, namumula si Pisces. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sino man sa sandaling iyon. Ginawa ng lahat ang kanilang bahaging upang matiyak na maayos ang plano, ngunit ang Pisces, na hindi man lang alam kung kailan siya pinatalsik ng Ninetales, ay naiwang natutulog sa morgue. Kung hindi siya natagpuan ni Reyesok, marahil siya ay nagyelo hanggang mamatay sa puntong ito. Tinitigan ng Pisces si Reyesok at sinabing, bakit hindi mo ako ginaisang nang matagpuan mo ako? Tumawa si Reyesok, kung gigisingan kita, wala bang dalawang Pisces? Kung ganoon, hindi ba ilantad niya ng Ninetales sa simula pa lang? Magugulat lang iyon sa ating kalaban at makatakas siya. Kaya naman, para planong magpatuloy ng walang sagabal, ang pagpapahintulot sa iyo na makatulog ng mas matagal ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Matulog ng mas matagal. Ang morgue ba ay isang lugar upang matulog? Tumikim ng malakas si Pisces. Marahil ay nilalamig siya habang natutulog siya sa morgue. Tumawa si Thomas at sinabing dahil madali kang na-knockout ng Ninetales para sa ganoong mahalagang plano, iyon ang parusang nararapat sa iyo. Pagkatapos ay itinuro niya ang katawan ng Ninetales at sinabing putulin ang kanyang ulo at ipadala ito kay Kazuo bilang regalo tulad ng ginawa natin sa Rockfield. Opo, Ginoo. Pagkatapos noon, tinupad ng kanyang kampan ang utos ni Thomas. Bumalik sina Thomas, Pisces, at Reyesok sa lobby ng hotel. Pinunasan ni Reyesok ang mga mantsa ng dugo sa kanyang espada at sinabing dahil namatay na rin ang Ninetales, kung gayon ang Iga ay mayroon na lamang dalawang lalaki na maipapadala. Maaaring si Kazuo o Skydog lang. Tumingin siya sa labas ng bintana at mahinahong sinabi hindi madaling harapin ang alinman sa kanila. Pero gusto kong malaman kung talagang ipapadala ni Kazuo si Skydog para isagawa ang kanyang mga plano. Kabanata 2340. Sa gabi, sa Seaside Villa. Umupo si Kazuo sa sofa sa sala. Sa mesa ay isang bagong-bagong kahon na naglalaman ng ulo ng Ninetales. Hindi nagawang manatiling kalmado si Kazuo sa pagkakataong ito. Nanginginig ang mga kamay niya, hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Para sa partikular na misyon na ito, paulit-ulit niyang nawala ang mga taong may kakayahan. Kahit na ang pinakamay kakayahan sa kanila, ang Ninetales, ay wala ng buhay. Ang pagkawala ng Ninetales ay hindi matiis. Ngunit ang higit na ikinagalit niya ay hindi ang pagkawala ng mga lalaking may kakayahan, kundi ang hindi niya magawa ang misyon. Walang kabuluhan ang lahat. Kung ipapalaglag niya ang misyon at babalik ngayon, wala siyang makukuha kahit isang sentimo. Higit pa rito, magiging walang kabuluhan ang sakripisyo ng kanyang mga tauhan. Ang pag-iisip pa lang nito ay naging dahilan ng pagkalugi niya. Maliban kay Kazuo, 4 sa 5 may kakayahang lalaki sa mga Iga Ninja ang namatay. Ninetales, Rockfield, Sea Turtle, at Water Snake ay pinugutan na ng ulo. Sino ba talaga si Thomas? Hindi ba siya masyadong makapangyarihan?
Kung alam mo, kahit na makipagdigma siya kay Iges, hindi mawawala sa kanya ang napakaraming may kakayahan na lalaki. Hindi ito maintindihan ni Kazuo. Paanong si Thomas, isang taong walang kaalaman sa mga kasanayan sa ninja, ay may kakayahang makita ang kanilang mga diskarte. Lalo na ang Ninetales na may perpektong pagtakbo sa kanyang mga misyon. Kahit siya ay nabigo, may isip lamang ng isa kung gaano kalakas si Thomas. Ano ka ba, Thomas? Sa wakas ay natanto ni Kazuo na ang 500 milyong dolyar ay hindi madaling pera. Isang buhay kapalit ng 500 milyong dolyar. Parang madaling pera pero mahirap talagang kumita ng pera. Phew. Huminga ng malalim si Kazuo at inisip ang sarili. Ano ang dapat kong gawin pagkatapos nito? Kahit na ang Ninetales ay nabigo. Kung gayon, ang tanging may sapat na kakayahan upang kitilin ang buhay ni Thomas ay. Si Kazuo ba ang haharap dito? Hindi pwede. Wala siyang alam tungkol kay Thomas. Kung gagawa siya ng anumang galaw sa puntong ito, malaki ang posibilidad na sundan niya ang mga yapot ng Ninetales. Maliban sa kanyang sarili, mayroong isang lalaki na mas malakas kaysa sa Ninetales. Bukod dito, maaaring mas malakas ang lalaking iyon kaysa kay Kazuo mismo. Siya ang pinakamalakas sa 5 may kakayahang lalaki Skydog. Ang problema lang ay hindi ganoon kahanda si Kazuo na magpadala ng Skydog. Iyon ay dahil may kasunduan siya sa Skydog. Ang mga magulang ni Skydog ay tinutugis ng kanilang mga kaaway noong siya ay bata pa. Tumakbo sila kasama ang Skydog sa kanilang mga bisig, ngunit kalaunan ay naabutan sila ng kanilang mga kaaway at pinatay ang kanyang mga magulang. Papatayin din nila si Skydog. Ngunit nagawa ni Kazuo na makahabol sa tamang oras. Alam ni Kazuo na may matalas na mata na siya ay isang bihirang talento para sa mga kasanayan sa ninja sa unang tingin. Sa makatuwid, nagpasya siyang iligtas ang Skydog at pinatay ang kanyang mga kaaway. Iniligtas ni Kazuo si Skydog at pinalaki siya habang tinuturuan siya ng mga diskarte ng Ige Clan. Napatunayan na si Kazuo ay may matalas na mata. Hindi naman siya binaigo ni Skydog. Siya ay may napakalawak na talento sa mga kasanayan sa ninja. Ang higit na ikinagulat ng mga tao ay nagtagumpay ang Skydog na makabisado ang S-rank ninjutsu na walang sinuman sa mga Iges ang nakapagsanay sa loob ng mahigit 100 taon float killing art. Iyon ang pamamaraan na kahit si Kazuo ay hindi natutunan. Ngunit ang Skydog naman ay pinagkadalubhasaan ito. Ang pagkakaiba sa talento ay kitang-kita. Kaya, ang alamat ng Skydog ay ipinakalat sa mga ninja. Sina Skydog at Ryesok ang dalawang kababalaghan sa Ninja Realm. Ige Skydog, Koko Ryesok. Pareho silang mga icon ng pagsamba at ang mga layunin ng maraming kabataang lalaki sa mundo ng ninja.